GMRC 5 Term 1 Week 9 Pagkilala sa pamilyang kinabibilangan. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagkilala sa pamilyang kinabibilangan. Mga layunin. Kaugnay na paksa bilang isa ang pamilya noon at pamilya ngayon. Mga magagandang katangian. Maikling balik-aral. Suri larawan. Suriin ang mga larawan. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa mga sumusunod na batas sa trapiko. Para sa unang bilang. Magaling. Ito ang traffic light. Mahalagang sundin ang ilaw trapiko upang maiwasan ang aksidente. Nakatutulong din ito upang maging maayos at ligtas ang daloy ng mga sasakyan at tao. Pangalawa. Tama. Ito ay ang pagtawid sa pedestrian lane. Mahalagang tumawid sa pedestrian lane upang maging ligtas ang mga naglalakad. Nakikita agad sila ng mga driver kaya naiwasan ang aksidente. Pangatlo. Mahusay. Ito ay ang pagsusuot ng helmet habang nagbibisikleta. Mahalagang magsuot ng helmet kapag nagbibisikleta upang maprotektahan ang ulo kung sakaling magkaroon ng aksidente. Nakakatulong ito upang maiwasan ang malubhang pinsala. Ang pundasyon ng pamilya ng Pilipino ay malalim na nakaugat sa isang mayaman na kasaysayan ng malapit na ugnayan sa isa't isa, paggalang sa mga nakatatanda at matibay na pananampalataya sa relihiyon. Ang mga pangunahing katangian na ito ay naglilingkod bilang mga gabay na prinsipyo na bumubuo sa mismong esensya ng mga pakikisalamuha sa pamilya at sa mga kilos ng bawat individual. Narito ang ilan ng mga magagandang katangian ng pamilyang Pilipino noon at ngayon. Una, malapit na mga ugnayan sa pamilya. Ang istruktura ng pamilya ng Pilipino ay kinakatawan ng matibay na mga kaugnayan na umaabot sa labas ng nuclear na pamilya. Kasama dito ang mga lolo at lola, mga tiyahin at tiyo, at maging mga matalik na kaibigan na kadalasang itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang sistemang ito ng mga pinalawak na pamilya ay may mahalagang papel sa pagpapalaki, suporta at gabay na lumilikha ng pakiramdam ng pagiging bahagi at seguridad. Pangalawa, paggalang sa mga nakatatanda. Ang paggalang sa mga nakatatanda ay isa sa mga tatak ng kultura ng Pilipino. Tinuturuan ang mga bata na ipahalaga at igalang ang kanilang mga opinyon at karaniwang itinuturing na pinagmumulan ng payo at pagdedesisyon ang mga nakatatanda. Ang paggalang na ito ay higit sa isang panlipunang pamantayan.
Ito ay isang pagpapahalaga sa karunungan at karanasan ng mga mas matanda. Pangatlo, matibay na pananampalataya sa relihiyon. Ang pangunahing pananampalatayang Kristiyano ng Pilipinas ay nagtutulak sa maraming aspeto ng pang-araw-araw na buhay at mga halaga ng pamilya. Ang mga aral ng relihiyon ay kadalasang naglilinya sa mga halaga ng pamilya na binibigyang diin ang moral na pag-uugali, kabaitan, pagpapatawad at pagmamalasakit. Maikling pagsusulit. Panuto, basahin ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang isa sa mga magagandang katangian ng pamilyang Pilipino? A. Hindi pagkakasundo. B. Malapit na ugnayan sa pamilya. C. Pagiging makasarili. D. Hindi pagtutulungan. Ano ang tamang sagot? Pangalawa, sino-sino ang maaaring ituring na bahagi ng pinalawak na pamilya? A. Lolo at lola, tiyahin at tiyo. B. Kaklase lamang. C. Kapit-bahay lamang. D. Guro lamang. Pangatlo, ano ang ipinapakita ng mga Pilipino sa kanilang mga nakatatanda? A. Pagsuway. B. Paggalang. C. Pagwawalang bahala. D. Paglayo. Pang-apat, ano ang itinuturo ng matibay na pananampalataya sa relihiyon? A. Pagiging tamad. B. Pagiging magastos. C. Kabaitan at pagpapatawad. D. Pagiging palaaway. Panglima, bakit mahalaga ang malapit na ugnayan sa pamilya? A. Upang magkaroon ng suporta at pagmamahalan. B. Upang laging mag-away. C. Upang maging magkakalayo ang pamilya. D. Upang walang pakialam sa isa't isa. Mga tamang sagot. Kaugnay na paksa bilang dalawa, ang halaga at pagkilala sa aking pamilyang kinabibilangan. Maikling balik-aral. Panuto, sagutin ang mga tanong batay sa iyong sariling karanasan. Isulat ang iyong sagot sa isa o dalawang pangusap. Para sa unang bilang, ano ang isang magandang ugali na natutuhan mo mula sa iyong pamilya? Maaring sagot, natutuhan ko ang pagiging magalang at matulungin sa aking pamilya. Pangalawa, ano ang isang tradisyon o gawain na palagi ninyong ginagawa bilang pamilya? Halimbawang sagot, palagi kaming nagsasalo-salo sa pagkain at nagdarasal bilang pamilya. Pangatlo, bakit mahalagang mahalin at pahalagahan ang iyong pamilya? Halimbawang sagot, mahalaga ang mahalin at pahalagahan ang pamilya dahil sila ang nagbibigay sa akin ng pagmamahal, gabay at suporta.
Ang pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan ay nagbibigay sa atin ng kahulugan, suporta at gabay sa buhay. Pati na rin ang pagpapalakas sa ating mga tradisyon at pagpapatuloy ng mga halaga sa ating mga susunod na henerasyon. Bakit nga ba? Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan. Una, nagbibigay ng pagkakakilanlan. Walang anumang bagay na mas nagpapabukas isip kaysa sa pag-aaral tungkol sa sino tayo. Ang pagtuklas ng higit pa tungkol sa ating mga ninuno, pagsasaya sa mga tradisyon ng pamilya, pagtanggap sa ating kultura, at pag-unawa kung saan tayo nanggaling ay maaring magbukas sa ating mga mata sa kung gaano tayo kaganda at kakaiba. Maaari rin itong magbigay sa ating damdamin ng halaga sa sarili at pagkabahagi ng isang pag-angat. Pangalawa, nagpapalakas sa atin sa panahon ng pagsubok. Sadyang mahirap ang buhay, ngunit noong mga nakaraang panahon, mas lalong mahirap ito. Malamang na malamang ang ating mga dating kamag-anak ay dumaan sa nakakapanlulumong trahedya at pagdurusa. Maaring hinaharap nila ang mga bagay na tila hindi kakayahan malampasan. Ngunit nalampasan nila ito. Ang pag-aaral tungkol sa kanilang mga kwento at kung paano nila nalampasan ang mga mahirap na panahon ay maaring magbigay sa atin ng lakas ng loob na kailangan natin para magpatuloy at gawing mas matatag kapag hinaharap natin ang mga hamon. Pangatlo, makatutulong sa atin na makipag-ugnay sa iba. Ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng ating pamilya ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba dahil ito ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa mga tao sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At ang pagbubuo ng mga ugnayan sa iba ay mahalaga para sa isang masaganang buhay. Pang-apat, nagpapabuti sa atin bilang tao. Ang mga kwento ng ating mga ninuno ay maaaring humubog sa atin bilang isang mas mapagpasalamat, mas masaya, mas may malasakit, at mas maawain na bersyon ng ating sarili. Halimbawa, maaari nating matuklasan na ang ating dakilang lolo ay nabuhay noong panahon ng dakilang pagbagsak at kinakailangang magtrabaho ng husto upang magbigay para sa kanyang pamilya, na maaaring magbigay ng inspirasyon sa atin na magtrabaho rin ng husto. Panglima, makakatulong sa atin na pumili ng mabuting mga desisyon sa kalusugan. Kapag naghahanda tayo na magpakonsulta sa ating healthcare provider at nakita nating puno ng takot at kaba ang ating isipan kapag tinanong tayo kung may kasaysayan ba ng cancer, mataas na presyon ng dugo, o diabetes ang ating pamilya, maaring ang pag-aaral tungkol sa ating mga ninuno ay magbigay sa atin ng maraming impormasyon tungkol sa mga pangkalusugang alalahanin na nagmula sa ating pamilya. Higit sa lahat, ito ay nagpapakita sa atin kung saan tayo may panganib. Ang pagkakaroon ng impormasyong ito ay makakatulong sa atin na pumili ng mabuting mga desisyon tungkol sa ating kalusugan at makatutulong sa atin na mamuhay ng isang malusog na pamumuhay. Gawain. Panuto, gumuhit ng puno ayon sa mga paglalarawan sa ibaba. Una, ugat. Ang pinagmulan
ng iyong pamilya at pundasyon. Halimbawa, pinagmulan, wika, lugar, propesyon. Pangalawa, katawan. Ang mga pangunahing halaga, paniniwala at karakter ng iyong pamilya. Pangatlo, sanga. Ang mga karanasan ng iyong pamilya. Pang-apat, dahon. Ang mga hamon na hinarap ng iyong pamilya. Pang-lima, bulaklak o bunga. Ang mga tagumpay, layunin at pangarap ng iyong pamilya. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Halimbawa, kaugnay na paksa bilang 3, ang papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa pansariling pagkatao. Maikling balik-aral. Panuto, sagutin ang mga tanong batay sa iyong sariling karanasan. Isulat ang iyong sagot sa 1 o 2 pangungusap. Una, ano ang isang payo ng iyong magulang na palagi mong sinusunod? Halimbawang sagot, palagi kong sinusunod ang payo ng aking magulang na maging magalang at masipag sa pag-aaral. Pangalawa, paano mo ipinapakita ang pagmamahal at paggalang sa iyong mga kapatid? Halimbawang sagot, ipinapakita ko ang pagmamahal at paggalang sa aking mga kapatid sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila at pakikitungo ng mabuti. Pangatlo, ano ang isang tradisyon o gawain na sama-sama ninyong ginagawa bilang pamilya? Halimbawang sagot, sama-sama kaming nagsisimba at nagsasalo-salo sa pagkain tuwing linggo. Ang ating mga pamilya, ang una at pinakamahalagang pangkat panlipunan na kinabibilangan natin. Sila ang mga nagtuturo sa atin ng mga batayang tuntunin at mga patakaran ng lipunan. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal at suporta. At sila ang nagtutulak sa atin sa ating mga pagpili at paborito. Pero, paano nga ba nila ginagawa ito? Paano nga ba nakakaapekto ang ating mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak sa ating pag-unawa kung sino tayo at kung ano ang paninindigan natin? Narito ang iilan sa mga papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa ating mga pansariling pagkatao. Una, gabay ng magulang. Ang gabay ng magulang ay ang paraan kung paano tayo tinutulungan ng ating mga magulang o tagapag-alaga sa buhay sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga inaasahan, pagbibigay ng payo, pagpapakita ng tamang ugali, at pagpapatupad ng disiplina. Ang gabay ng magulang ay maaaring magkaroon ng positibong o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito kakonsintente, suportado at marangal. Pangalawa, dinamika ng magkakapatid. Ang dinamika ng magkakapatid ay ang paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid
sa pamamagitan ng pagtatalo, pakikipagtulungan, pagtangkilik, o pagpapahalaga sa isa't isa. Ang dinamika ng magkakapatid ay maaari ring magkaroon ng positibong o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan, depende sa kung gaano ito kalusog, balanseng at magkakaayon. Pangatlo, mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon. Ang mga tradisyong sa pagitan ng mga henerasyon ay maaari ring magkaroon ng positibong o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan, depende sa kung gaano ito makabuluhan, kaugnay at nagbabago. Gawain ang aking pamilya at ako. Sagutin ang mga tanong sa talahanayan. Sa unang hanay, isulat ang mga pangalan ng mga miyembro ng iyong pamilya. Sa ikalawang hanay, isulat ang kanilang mga papel na ginagampanan. At sa ikatlong hanay, isulat ang epekto ng kanilang mga papel na ginagampanan sa iyong pagkatao. Mga halimbawa: basahin mo ang mga ito. Basahin mo ang mga ito. Pagsusulit. Panuto. Basahin ang bawat pangusap. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad at mali kung hindi. Una, ang malapit na ugnayan sa pamilya ay isa sa mga magagandang katangian ng pamilyang Pilipino. Pangalawa, hindi mahalaga ang paggalang sa mga nakatatanda sa pamilyang Pilipino. Pangatlo, ang matibay na pananampalataya ay nagtuturo sa kabaitan at pagpapatawad. Pang-apat, ang pagkilala sa ating pamilya ay nakatutulong sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan. Pang-lima, ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng pamilya ay walang naitutulong sa atin. Pang-anim, ang mga kwento ng ating mga ninuno ay maaring maging inspirasyon sa ating buhay. Pang-pito, ang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kalusugan ng pamilya ay makatutulong sa mabubuting desisyon sa kalusugan. Pang-walo, ang mga magulang ay nagbibigay ng gabay, payo at disiplina sa kanilang mga anak. Pang-siyam, ang pagtutulungan at pagpapahalaga ng magkakapatid ay maaaring magkaroon ng magandang epekto sa kanilang pagkatao. Pang-sampu, ang mga tradisyon ng pamilya ay walang epekto sa ating mga pagpapahalaga at pagkakakilanlan. Mga tamang sagot.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang pamilya noon at pamilya ngayon. Mga magagandang katangian. Ang halaga at pagkilala sa aking pamilyang kinabibilangan. At ang papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa pansariling pagkatao. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.